Dudut. 23 anyos pa lang ako noon nung ako'y magpunta ng Saudi Arabia. Nakipagsapalaran ako sa Saudi Arabia para sa aking future, Papa Dudut. At ng mga sandaling yon, dumami ang pera ko, Papa Dudut. At nakabili ako ng sasakyan. Nang malapit ako umuwi, Papa Dudut, naboboring na ako sa buhay, nag-download ako ng application na OFO. Sa OFO na yung Papa Dudut, madami akong nakausap, pero meron isang babae na naging consistent na mag-chat sa akin. Itago na lang natin sa pangalang Mariela Mouse. Si Mariela Mouse, Papa Dudut, tatawagan na tayo isa po siyang mabuting anak ni Angelito Muñoz. Siya po ay panganay sa 3 niyang magkakapatid. 5 nilang magkakapatid. Si Mariela Moise ay nagtatrabaho sa Tokyo. Chief Manager ang posisyon niya nito, Papa Dudut. At nung December na, Papa Dudut, uwi na ako ng Pilipinas, Papa Dudut. At nang siya ang sumundo sa akin, Papa Dudut. Nagdesisyon kami, Papa Dudut, na tumira sa isang boarding house. Anong boarding? Kalapati. Tumira kami sa isang boarding house. At napag-isipan namin kami ay mag-live-in, pero kaibigan ko pa lamang siya noon, Papa Dudut. Noong una, Papa Dudut, gala kami ng gala kasi madami pa kaming pera noon. Lahat ng gusto niya, Papa Dudut, nabibili ko. Lahat ng craving siya, Papa Dudut, pinapakain ko. Nag-sugar daddy. Nang matapos ang dalawang nang matapos ang mga ilang araw, Papa Dudut, nakapag-decide kami na mag-Tagaytay. Nagpunta naman kami ng Tagaytay, Papa Dudut, at doon kami sumaya, Papa Dudut. Sa isang gabi, dalawang gabi, 3 araw, Papa Dudut, ay isa hindi ko inaasahang may nangyari sa amin, Papa Dudut. At si Mariela Mouse, nafe-feel ko nang may gusto na ako sa kanya noon, pero hindi ko lang masabi. At siguro, Papa Dudut, hindi pa ako handa sa mga panahong yon. At matapos noon, Papa Dudut, bumalik na kami dito sa may Kalapati House. Papa Dudut, sa totoo lamang po, masaya pa kami noon ni Mariela Mouse. Masabi kong sobrang saya namin kasi lahat ng gusto namin nabibili namin, Papa Dudut. Pag gusto namin gumala, pupunta kaming gumala, Papa Dudut. Lahat ng cravings niya, Papa Dudut, nabibili ko at napapakain ko sa kanya, Papa Dudut. Bukas makalawa, Papa Dudut, after matapos ang 2 buwan, Papa Dudut, doon na kami nag-umpisang nawala ng pera, Papa Dudut. Kumayad ng stable at nagpapasalamat ako at stable naman ang trabaho ni Mariela Mouse. Naisipan ko naman maghanap ng trabaho, Papa Dudut. Pero hindi ko inaasahan, Papa Dudut, dito sa Pilipinas bawal tumanggap ng may tattoo. Hindi ko talaga maipaliwanag kung bakit, Papa Dudut, na bawal ang tattoo sa lahat ng mga stall dito. Hindi naman to pinapansin ng mga tao, Papa Dudut. Hanggat sa may tumanggap sa amin
na ang pangalan ay Micro Valley. Sa Micro Valley, sumaya naman ako doon, Papa Dudut. Nagtrabaho ako doon ng mga ilang linggo, Papa Dudut. At nung dumating na yung sahod ko, Papa Dudut, sinelebrate naman namin ni Mariela Mose. At ang good thing, Papa Dudut, nakakuha siya ng 2 cards sa Sogo. May discount siya at Papa Dudut na 50% sa Sogo. Nagsogo kami ni Mariela Mose, Papa Dudut. At ng mga gabing yun, Papa Dudut, walang ibang nangyari sa amin kundi nag-away kami sa Sogo, Papa Dudut. Tinangka kong takasan siya, layasan siya, Papa Dudut. Kaso hinarang ako na walang hiyang guard na yun. Ang sabi ng guard, kunin ko daw yung susi at iwan ko dun sa guard. Kaso hindi ko makuha yung card, Papa Dudut, kasi na kay Mariela Mose na hindi ko pa siya bati ng mga sandaling iyon. Papa Dudut, matapos naming magsogo kinabukasan, bati na ulit kami, Papa Dudut. Papa Dudut, sa mga sandaling yun, nawawalan na ulit kami ng pera, Papa Dudut. Nagmang problema na naman kami ng pagkain kinabukasan, Papa Dudut, kasi wala lang kami may pakain sa sarili namin, Papa Dudut. Mabuti na lamang may itlog at malunggay, Papa Dudut, na pinrito ko. At nairaos namin ang isang buong maghapon, Papa Dudut, ng busog. Kinabukasan, Papa Dudut, may pasok si Mariela Mose. Pumasok siya ng Tokyo, Papa Dudut. Araw-araw ko siyang hinahatid sundo, Papa Dudut. At hindi lamang yun, Papa Dudut. Ako rin naglilinis sa taguhugas ng plato sa Tokyo, Papa Dudut. Ayoko siyang nakikitang nahihirapan sa trabaho niya, Papa Dudut, kasi parang ako'y nahihirapan sa sitwasyon niya, Papa Dudut. At nang makalipas sa mga ilang buwan, Papa Dudut, nagiging hindi na consistent ang pagpasok niya sa Tokyo nang dahil over manpower daw ang Tokyo. Ngayon, bilang na lang ang mga duties niya, so bilang na lang din ang mga sahod niya na sasahurin. So Papa Dudut, nakapag-decide siya na maghanap na ulit ng ibang trabaho dahil hindi sapat ang pera niya na sasahurin na ipapakain sa akin, Papa Dudut. Matapos ng Papa Dudut, nakapag-decide siya mag-resign at kinanong ko siya, Papa Dudut, na wala siyang pagsisisihan kapag nilayasan niya o nag-resign siya sa trabaho niya. Ngayon, Papa Dudut, naisipan namin magbakasyon muna sa aming probinsya na kung saan binansagan the Holy Land of the North. Walang iba kundi ang Cagayan Valley. Cagayan Valley ay doon mo makikita ang maraming bundok at kagubatan. Makakalanghap ka din ng fresh na hangin na galing sa mga ilog at dagat, Papa Dudut. Noon, Papa Dudut, mga araw na yun, sumaya na naman kami. Sobrang nag-enjoy kami kasama ang pamilya ko, Papa Dudut. Sobrang saya ko, Papa Dudut, kasi lahat ng gusto ko namin puntahan, napasyalan namin, nakasama ko si Mariela Mose. Si Mariela Mose, hindi mo maipinta sa kanyang mukha kung gaano siya kasaya. Nung mga oras na wala kaming ginagawa, wala kami ibang iniisip kundi ang mag-enjoy lang sa probinsya namin, Papa Dudut. Matapos lamang ang 7 araw, Papa Dudut, umuwi na naman kami dito sa Kalbaryo ni Jeffrey. Papa Dudut, pag-apak namin sa Maynila, Papa Dudut, nalalanghap na naman namin ng usok ng mga sasakyan, Papa Dudut, at nakakasuffocate po, Papa Dudut. Pero wala na naman po kami magawa kundi tiisin lamang ito, Papa Dudut.
at makapag-decide na kami na mag-abroad. Ang mga oras yung Papa Dudut, nag-a-apply kami ng abroad. Pero laging si Mariela Mose lamang ang laging natatawagan, Papa Dudut. Napapaisip na lamang ako, Papa Dudut. Siguro dahil sa tattoo ko, Papa Dudut, kaya ayaw nila akong tanggapin, Papa Dudut. Masasabi ko na lang na ang mga Pilipino ay walang hiya pagdating sa pagtanggap ng empleyado nila. Kasi Papa Dudut, hindi naman tattoo ang nagbebenta. Hindi naman dugyot ang may tattoo, Papa Dudut. Sadyang mukha lang akong dugyot. Bakit ganun, Papa Dudut? Kapag yung gwapo may tattoo, art. Pag yung pangit may tattoo, addict. Ano ba, Papa Dudut? Hindi ko na talaga maintindihan, Papa Dudut. Hindi ko kayang maipaliwanag, Papa Dudut, kung anong ang nangyayari sa mundong ito, Papa Dudut. Pag dumating yung oras, Papa Dudut, na may interview si Mariela Mose sa isang Pasay, sa lugar ng Pasay, na kung saan may 22 kilometro ang layo papunta doon sa amin. Papa Dudut, dahil sa sobrang wala ng trabaho, hinatid ko siya sa may Pasay, Papa Dudut. At sinwerte nga kami, Papa Dudut, kasi naipasa niya ang interview niya at magsisimula na daw siya ngayong kinabukasan, Papa Dudut. Matapos nun, Papa Dudut, ay sumuko siya nang dahil napakalayo ng trabaho niya. Matapos yung Papa matapos yung Papa Dudut ay naisipan niyang mag-apply muli sa ibang industry, Papa Dudut. Pero bago ang lahat, Papa Dudut, sobrang tindi ng sinapit namin. Sobrang taggutom, sobrang nahihirapan kami, sobra na yan minsan. Sobra na ang paghihirap namin dahil kakulangan sa pera, Papa Dudut. Nagpapasalamat na lang kami sa Shopee, Papa Dudut, kasi may nauutangan kami. Nang dahil sa Shopee, Papa Dudut, meron kami nakakain sa araw-araw, Papa Dudut. Pero hindi namin nalalaman, Papa Dudut, padami ang utang namin, Papa Dudut. Nalulunod na kami sa utang, Papa Dudut. May problema pa kami, Papa Dudut, kasi akong lalaki na wala pang trabaho, na nabibisit sa mga nag-i-interview sa akin kasi namimili sila ng empleyado na dapat wala daw tattoo. Kasi siguro hindi raw sila makabenta ng item pag may tattoo, Papa Dudut. Hindi ko talaga maintindihan ng utak ng mga Pilipino kung bakit kailangan pang ganun ang mga qualities or mga standards na kinukuha nila empleyado, Papa Dudut. Na hanggang ngayon, taghirap pang sasapitin namin, Papa Dudut. At ngayong araw naman, Papa Dudut, ay wala yung nagbabantay dito sa bahay, Papa Dudut. At si Mariela Mose naman ay nag-uutos nang ipapalinis daw ang kusina kahit malinis na, Papa Dudut. Ayaw niya na may nakikitang kalat, na siya lang ang nakakakita ng kalat, na samantalang kaming nasa bahay, Papa Dudut, hindi namin nakikita ang kalat, Papa Dudut. Ngayon nakapag-desisyon na naman siyang hindi papasok ng trabaho, Papa Dudut, kasi napuno naman daw siya, nag-visit siya at na-demonyo ang kanyang utak. Ngayong, Papa Dudut, nakahiga na lamang kami sa higaan, Papa Dudut, na nag-iisip kung anong pwedeng gawin sa mga araw na ito. Tinuhan mo naman kayo mag-isip, Papa Dudut. Papa Dudut, maraming salamat dahil naibahagi ko ang kwento ng aming buhay, Papa Dudut. Shoutout nga pala sa mga employer na inaplayan ko na hindi tumanggap sa akin. Mga ulol kayo.
Salamat po, Papa Dudut. Tatulong. Ah. Mga, walang kayo. Maraming salamat. Nagtatrabaho pa Papa yung tato. Ayan, ganito naman tayo. So, ayun nga, nakaka-visit maging empleyado. So, nakapag-decide ako, mamainit